Ang banta ay hindi lang para sa akin, kundi pati na rin sa sarili kong pamilya. Sino ang nakatagong tao sa likod ng mga misteryosong mansanas at mayroon ba akong sapat na lakas ng loob upang malaman ang katotohanan? Isang hapon iyon, tag-ulan sa Maynila, ang hangin ay mabigat sa halumigmig at ang mga itim na ulap ay nagbabanta na may paparating na bagyo. Nagsimula akong magbalat ng mansanas para sa aking anak nang biglang mag-ring ang doorbell. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko ang isang delivery guy na may dalang malaking karton, hirap na hirap sa bigat. Umiti siya sa akin ng malapad, "Ikaw po si Lana, di ba? May nagpadala po sa inyo ng package na to." Bumilis ang tibok ng puso ko. Wala akong in-order. Pagkapirma ko, yumuko ako at malinaw na nakita ang pangalan ng nagpadala, Carla. Bigla akong nanigas at pinagpawisan ako ng malamig. Si Carla, ang pangalang iyon ay parang multo mula sa nakaraan. Siya ang dating asawa ni Marco, ang asawa ko. Mula nang ikasal kami, halos hindi namin siya pinag-uusapan. Hindi dahil sa nagsiselos ako, kundi dahil ayoko lang nabalikan ang isang sugat na naghilom na. Ngunit ngayong araw, nang makita ko ang pangalang iyon, pakiramdam ko ay may biglang gumulo sa putik sa ilalim ng lawa at naging malabo ang tubig. Nanginginig ang kamay ko nang punitin ko ang tape at buksan ang karton. Sa loob, lumabas ang isang mundo ng matingkad na pula, puno ito ng makikintab na mansanas na may banayad na amoy. Ang ganitong uri ng mansanas ay tiyak na hindi mura, sa hitsura pa lang, alam mong pinili ang mga ito ng maingat. Ngunit ang pagkadismaya ang nanaig sa pagtataka. Bakit siya nagpadala ng ganitong bagay? Para sa akin ba o sa asawa ko? Tamang-tama, lumabas mula sa kusina ang biyenan kong babae, at ang kanyang mga matang matalim ay sumulyap sa kahon ng mansanas. "Sino ang nagpadala niyan, anak?" tanong niya, puno ng pag-usisa. Nag-alinlangan ako saglit at pagkatapos ay sumagot, "Ang dating asawa ni Marco, Mai." Biglang naging siksikan ang hangin sa silid. Sumimangot ang biyenan ko, nakatitig sa akin na parang gusto niyang basahin ang aking isipan sa pamamagitan ng aking balat. Nagmadali akong idinagdag, "Siguro para lang sa akin, hindi naman ito may kinalaman sa atin." Sa totoo lang, ayoko na may kinalaman sa mga mansanas na ito. Itinabi ko ang kahon at bumalik sa kusina para ipagpatuloy ang aking ginagawa, sinubukang magpanggap na hindi ko ito nakita, ngunit ang pakiramdam ng kaba ay nanatili. Nang hapong iyon, bumisita ang pinsan kong si June. Si June ay mahigit 20 taong gulang pa lang at nagtatrabaho bilang assistant cook sa isang malaking restaurant. Nang makita niya ang kahon ng mansanas, sumigaw siya na parang nakakita siya ng ginto. "Wow, ang sarap nitong mga mansanas, Ate Lana. Sa restaurant namin, ang 1 kilo nito ay mahigit 200. Umiti ako ng walang interes. "Kung gusto mo, iwi mo at kainin." Hindi ako mahilig sa pulang mansanas. Masayang-masaya si John at walang pag-aalinlangan na binuhat niya ang kahon ng mansanas patungo sa kanyang motor. Gumaan ang pakiramdam ko dahil nailayo ko na ang isang bagay na bumabagabag sa akin. Noong panahong iyon, naisip ko lang na pagkain lang iyon at walang dapat isipin ng sobra. Ngunit hindi ko inaasahan na pagkatapos ng ilang oras, ang mga bagay ay magbabago sa isang paraan na hindi ko kailanman naisip. Nang gabing iyon, pagkatapos naming kumain, nagring ang telepono ko. Si June ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Ate Lana, nasa bahay ka ba?" Ibinabalik ko ang kahon ng mansanas. "Huwag kang kumain ng kahit isa man lang." Nagulantang ako. "Ano ang nangyayari?" "Hindi ko masabi, buksan mo lang at makikita mo. Pero kalma ka lang." Nang marinig ko ang nanginginig na boses ni John, bumilis ang tibok ng puso ko na parang may tambol sa dibdib ko. Nag-usisa rin ang asawa ko, habang ang biyanan ko ay sumimangot. Tumayo ako at lumabas sa bakuran at nakita si John na nakahinto ang kanyang motor, at nakayakap sa kahon ng mansanas, ang kanyang mukha ay namumutla na parang nakakita ng demonyo. Nagtanong ako, "Ano ang nangyayari? Sabihin mo sa akin, bakit ka natataranta?" Tumingin-tingin si June sa paligid, at pagkatapos ay bumulong. "Pag-uwi ko, balak ko sanang hugasan ang mga mansanas para kainin, pero nang hiwain ko ang isa, nakita ko sa loob ng isang mansanas may..." Nag-atubili siya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, at pagkatapos ay bumulong siya sa aking tainga ng isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko sa batok. Nang marinig ko ang sinabi ni John, parang may malamig na kuryente na dumaloy sa aking gulugod, bumilis ang tibok ng puso ko, at ang aking kamay ay hindi sinasadyang humawak ng mahigpit sa gilid ng kahon ng mansanas.
Ang biyenan ko ay nakatayo sa likod ko, ang kanyang boses ay nagpapakita ng pag-aalala. Ano ang nangyayari? Sabihin mo sa akin. Lumunok ako, ngunit ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo. Sumulyap si June sa asawa ko at pagkatapos ay tumingin pabalik sa akin na parang pinag-isipan niya kung sasabihin ba ito sa harap niya o hindi. Bahagya akong tumango, hudyat na sabihin na niya. Ate, nang hiwain ko ang mansanas, nakita ko na ang loob ng core ay hindi mga buto, kundi isang maliit na bag na maingat na nakabalot sa plastic. Nag-usisa ako at binuksan ito, at sa loob ay puro puting pulbos. Hindi ko alam kung ano ito, pero mukhang katulad ng bagay na hinuhuli ng pulis sari. Nagulantang ako, ang aking mga binti ay nanghina. Nang marinig ito, nagulat din ang asawa ko, at sumigaw ang biyenan ko, naku, ano ito? Sino ang maglalakas loob na magpadala ng ganoon sa ating bahay? Nagpatuloy si June, nanginginig pa rin ang boses. Hindi ko ito kayang hawakan, natakot ako, kaya ibinalik ko ito sa iyo agad. Sa tingin ko, dapat mong tawagan agad ang pulis. Tumingin ako sa kahon ng mansanas, at bigla akong natakot na parang ito ay isang nakamamatay na bitag na nasa harapan ko. Ang bawat bilog na pulang mansanas, ngayon ay naglalaman ng isang bagay na kahina-hinala sa loob. Ang lahat ng aking pandama ay naging matalas, ang aking isipan ay umiikot na may sunod-sunod na tanong. Bakit ipinadala ito sa akin ng dating asawa ni Marco? Aksidente ba ito o sinasadya? Kung sinasadya, ano ang layunin? Huminga ng malalim ang asawa ko at ang kanyang boses ay lumakas. Ibigay mo rito, hihiwain ko ang ilan para makita kung ano. Kinuha niya ang kutsilyo at hinati ang mansanas sa tuktok. Ang una ay normal pa rin na may amoy ng hinog na mansanas. Ang pangalawa, nang hawakan ng kutsilyo ang core, isang maliit na tunog na click ang narinig. Kaming tatlo ay huminga ng malalim. Dahan-dahan na pinaghiwalay ni Marco ang dalawang bahagi ng mansanas, na inilalantad sa loob ang isang maliit na plastic bag na mahigpit na nakabalot sa malinaw na tape. Ang puting pulbos ay pino na parang gatas na pulbos, ngunit sa pagtingin pa lang ay nakakatakot na. Ang biyenan ko ay agad na umatras ng isang hakbang, tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Pakiramdam ko ay gumagalaw ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Kailangan nating tawagan ang pulis ngayon. Bulong ko, hindi natin pwedeng itago ito sa bahay. Tumango si June ng mabilis. Iyon din ang naisip ko. Kung makita ito ng mga tao at hindi natin maipaliwanag di. Iniwan niya ang kanyang pangungusap na hindi tapos. Ngunit alam ko ang ibig niyang sabihin, sa isang maling pag-unawa lang, ang buong pamilya ko ay maaaring masangkot sa batas. Kinuha ng asawa ko ang telepono ngunit nag-atubili. Alam kong nag-iisip siya, kung tatawagin ang pulis, kailangan niyang ipaliwanag ang pinagmulan ng kahon ng mansanas, kailangan niyang sabihin ng malinaw na ipinadala ito ng kanyang dating asawa. Ito ay hahantong sa isang serye ng mga problema, investigasyon, interogasyon, media, at maaaring maging pampublikong issue. Ang reputasyon ng aming pamilya, ang kanyang trabaho, lahat ay maaapektuhan. Ngunit ayaw kong itago ang bagay na yon sa bahay, kahit isang minuto lang. Naaalala ko ng malinaw ang mga mata ni June nang una siyang pumasok sa bakuran, isang matinding takot at pag-ingat. Sinabi ko ng may matatag na tinig, tumawag ka lang, kailangan nating harapin ang anumang mangyayari. Kung malinis tayo, wala tayong dapat ikatakot. Tiningnan ako ng asawa ko ng matagal at pagkatapos ay tumango. Dinyal niya ang numero, tumawag sa isang kaibigang nagtatrabaho sa Homicide Division, at maikling ikinuwento ang nangyari. Hiningi ng kabilang linya na panatilihin ang crime scene, at huwag galawin ang iba pang mga mansanas, at magpapadala sila agad ng mga tao. Habang naghihintay, nakaupo ako nang hindi gumagalaw sa sofa, ang aking isipan ay magulo, at ang mga alaala ni Carla, ang babaeng naging asawa ni Marco, ay bumalik. Hindi ko siya nakasalamuhan ng direkta, nakarinig lang ako ng mga pira-pirasong kwento mula sa mga kapitbahay at kaibigan ng aking asawa. Sinabi nila na maganda siya, mahusay makipag-usap, ngunit matalino rin at kahit na medyo mapanlin lang. Ang kanilang kasal ay natapos ng mabilis at magulo. Walang sinuman ang malinaw na nagsabi ng dahilan. Mula nang ikasal kami ni Marco, halos nawala na siya sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, bigla siyang lumabas sa ganitong paraan. Ang tunog ng motor na huminto sa tapat ng gate ay nagbalik sa akin sa realidad. Dalawang pulis na nakasuot ng simpleng damit ang pumasok, bumati, at mabilis na sinuri ang kahon ng mansanas.
Maingat silang nagsuot ng guwantes at kumuha ng ilang random na mansanas upang hiwain. 3 sa 5 mansanas ang naglalaman ng katulad na mga bag ng puting pulbos. Isang pulis ang seryosong nagsabi, "Isil namin ang mga ebidensya at dadalhin para sa pagsusuri. Malamang na ito ay mga iligal na droga. Ang pamilya ay kailangang sabihin sa amin ng malinaw kung sino ang nagpadala." Ibinigay ng asawa ko ang delivery receipt na kung saan nakalagay ang pangalan ng nagpadala na si Carla, kasama ang isang numero ng telepono at isang address sa ibang probinsya. Kumuha ng mga tala ang pulis at nagtanong ng karagdagang detalye. Si June ay hiningi rin na magbigay ng pahayag tungkol sa pagtuklas ng bag ng pulbos. Nang umalis sila, ang hangin sa bahay ay mabigat pa rin. Umupo ang biyanan ko sa sofa, bumuntong hininga, "Anak, kung sadya niya talagang ipinadala ito sa ating bahay, hindi lang ito simpleng selos, ito ay paninira." Mahigpit na kinuyom ko ang aking kamay, ang aking puso ay puno ng takot at hindi maipaliwanag na galit. Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa ito ni Carla, para ba ito sa paghihiganti kay Marco o para sirain ang aming pamilya. Nanatiling tahimik ang asawa ko ng matagal at pagkatapos ay nagsalita na parang sa sarili, "Aalamin ko ang katotohanan." Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang imahe ng mga bilog na pulang mansanas na naglalaman ng nakamamatay na pulbos ay patuloy na bumabagabag sa akin. Sa aking isipan, daan-daang teorya ang nag-ikot, ngunit lahat ng teorya ay humahantong sa isang punto. Ito ay isang balangkas. At ang balangkas na iyon ay direktang nagtatarget sa aking pamilya. Nang malapit na ang hating gabi, narinig ko ang ring ng telepono sa sala. Sinagot ito ng asawa ko at ang kanyang boses ay bumaba. "Hello, ako ito." Nakikinig ako. Huminto ako sa paghinga para makinig. Pagkatapos ng ilang maikling pag-uusap, binaba niya ang telepono at lumingon sa akin, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagiging seryoso. Ang paunang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita na ito ay mga iligal na droga. At ang dami na ito ay may mabigat na parusa kung mahuli sa atin. Sinusubukan nilang alamin ang pinagmulan mula sa address at numero ng telepono sa delivery receipt. Pero iniwan niya ang kanyang pangungusap, ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakakuyom. Nagtanong ako, "Pero ano?" Dahan-dahan siyang sumagot, "Ang numero ng telepono na iyon ay hindi na ginagamit sa loob ng 2 buwan. Isang malamig na alon ang dumaloy sa aking gulugod. Malinaw na mayroong isang tao na maingat na nagplano, iniiwan ang pangalan ni Carla bilang pain. Ang layunin ay ipatong ang lahat ng hinala sa dating asawa ng aking asawa. At kung sakaling magkamali, kami ay magiging biktima sa isang mapanlinlang na plano." Pakiramdam ko ay nagsisimula pa lang ang lahat. Sa buong gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, ang imahe ng makikintab na pulang mansanas, ang core ay naglalaman ng puting pulbos, ay lumilitaw ng malinaw. Pakiramdam ko ay mayroong isang tao na nagtatarget sa aming bahay, naglalagay ng isang mapanlinlang na bitag na kung mag-aalinlangan lang kami, lahat ay babagsak sa bangin. Lumingon ako sa aking asawa, nakita ko siyang nakahiga ng tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay bukas pa rin, nakatingin sa malayo. Mula nang ikasal kami, ito ang unang pagkakataon na nakita kong ganito katahimik si Marco. Karaniwan, nagsasalita siya o pinapalubag ang aking loob tuwing nag-aalala ako, ngunit sa pagkakataong ito, marahil ay hindi niya alam kung saan magsisimula. Dahan-dahan akong nagtanong, "Sino sa tingin mo ang gumawa nito?" Umiling siya, hindi ako makumpirma, ngunit kung si Carla nga, sobra na siyang nagbago. Kahit na mayroon kaming mga di pagkakasundo noon, hindi ko naisip na kaya niyang gawin ang isang bagay na kasing delikado nito. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata, ngunit kung hindi siya, bakit ginamit ang kanyang pangalan? Bumuntong hininga siya ng tahimik. Sa madilim na dilaw na ilaw ng lampara sa tabi ng kama, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Kinabukasan, ang malakas na pagkatok sa pinto ay nagpagising sa buong pamilya. Lumabas ako para magbukas at nakita ko ang 2 pulis mula kahapon kasama ang isa pang tao na nakasuot ng simpleng damit. May dala silang ilang folder at direktang nagtanong, "Kailangan naming makita si Marco at Lana para makipag-usap pa." Inanyayahan namin sila sa sala. Isang tao ang nagbukas ng isang notebook, ang kanyang boses ay mababa. Napatunayan namin ang address na nakalista sa package. Ito ay isang bakanting bahay sa loob ng mahigit 6 na buwan. Sinabi ng mga kapitbahay na walang sinumang nagngangalang Carla ang naninirahan doon.
Nang marinig ko ito, pakiramdam ko ay parang may mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ang pangalang iyon ay malinaw na ginamit ng isang tao bilang pananggalang. Nagpatuloy ang pulis, ang numero ng telepono sa delivery receipt ay hindi na ginagamit, hindi na masusubaybayan. Gayunpaman, natuklasan namin na ang package na ito ay ipinadala mula sa isang post office sa kalapit na probinsya noong 9:00 ng umaga noong isang araw. Ang kamera sa post office ay nag-record ng imahe ng isang lalaki na may suot na baseball cap, face mask, at guwantes na napakahirap makilala. Agad na nagtanong ang asawa ko, kaya, sino ang pinaghihinalaan niyo ngayon? Sumagot ang pulis, hindi pa kami makakagawa ng konklusyon, ngunit mataas ang posibilidad na ito ay isang balangkas upang saktan ang inyong pamilya. Pinapayuhan namin kayong mag-ingat sa panahong ito at limitahan ang inyong pakikipag-ugnayan sa mga hindi kilalang package. Nagpasalamat ako ngunit ang aking puso ay naging mas mabigat. Umalis sila, iniiwan ang isang tahimik na kapaligiran na parang mabigat sa hangin. Doon lang nagsalita ang biyenan ko, dahan-dahan ngunit puno ng kahulugan. Anak, sa tingin mo ba ay may kinalaman ito sa trabaho ni Marco? Nag-atubili ako saglit. Ang asawa ko ay sales manager ng isang malaking construction company. Ang kanyang trabaho ay naglalantad sa kanya sa maraming proyekto, mga kontrata na nagkakahalaga ng 10-10 milyong peso, hindi kulang sa mga taong nagsiselos at naiinggit. Kung ito ay isang atake para sirain ang kanyang reputasyon. Lumingon ako sa aking asawa, nakita ko siyang nakasimangot. May punto si Mama. Nag-isip siya. Sa buwan na ito, ang aming kumpanya ay nagbibid para sa isang malaking proyekto, marahil ay may gustong sirain ang aking reputasyon upang maalis ako. Bigla akong nakaramdam ng kaba sa aking gulugod. Kung gayon, ang taong nasa likod nito ay dapat na lubhang pamilyar sa aking pamilya, alam pa ang pangalan ng dating asawa ng aking asawa upang magamit bilang pain. Nang hapon, bumisita muli si John, hindi pa rin siya mapakali, hindi pa rin siya makaupo ng matagal at nagtanong, Ate, nakita na ba ng pulis ang anumang bagay kahapon? Hindi ko maiwasang mag-alala, paano kung susubukan nilang ipatong ang krimen sa atin? Pinakalma ko siya, huwag kang mag-alala, John, sinabi ko na ang lahat ng malinaw. May kamera ang kapitbahay na nag-record noong ibinalik mo ang mga mansanas, walang sinuman ang maghihinala sa iyo. Ngunit naiintindihan ko ang pag-aalala ni John, sa isang pagkakamali lang, lahat kami ay maaaring mahila sa gulo na ito. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako ng hapunan, narinig ko ang ring ng doorbell. Pagkabukas ko, nakita ko ang isang babae na nakatayo sa labas, mga 30 na ang edad, nakasuot ng simple, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-ingat. Nagtanong siya, ikaw ba si Lana? Ako ang kaibigan ni Carla. Nagulat ako. Ang pangalang iyon ay muling nagpatibok ng malakas sa aking puso. Pinapasok ko siya. Pagkaupo niya, binaba niya ang kanyang boses, narinig ko kay Carla na ikaw at ang iyong pamilya ay may kaunting problema kamakailan, ngunit kumpirmado ko na ang kahon ng mansanas ay hindi galing kay Carla. Tinitigan ko siya, paano mo nasisiguro? Dahil nasa ibang bansa si Carla, umalis siya 3 buwan na ang nakalipas para sa permanenteng paglipat. Mayroon akong mga text message at pinakabagong mga larawan kung gusto mong makita. Binuksan niya ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang mga larawan ni Carla na nakatayo sa harap ng isang malaking gusali sa Europa. Wala pang 1 linggo ang nakalipas. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kaya malinaw na. May isang tao na sadya na ginamit ang pangalan ni Carla upang ilagay ang aming pamilya sa panganib. Sino sa tingin mo ang gumawa nito? Nagtanong ako. Umiling ang babae. Hindi ko alam. Ngunit kung gusto mo, matutulungan kitang makipag-ugnayan kay Carla upang kumpirmahin pa. Tumango ako, salamat. Nang umalis siya, lumabas ang asawa ko mula sa loob, ang kanyang boses ay bumaba. Nakikita mo? Hindi ito isang personal na bagay, may nagtatarget sa atin. Doon lang nagsalita ang biyenan ko, ang kanyang mga mata ay matalim. Kaya kailangan nating maging mas maingat, hindi pa tapos ang bitag na ito. Sa totoo lang, nararamdaman ko rin yon. Ang insidente ng kahon ng mansanas ay simula pa lang. Sa likod nito ay tiyak na isang mas malaki, mas madilim na plano. At alam ko na kung hindi ko mabilis na mahahanap ang taong nasa likod nito, isang araw ang susunod na bitag ay hihigpit pa, na hindi kami bibigyan ng daan para tumakas.
Nang gabing iyon, nang natutulog na ang buong pamilya, mag-isa akong nakaupo sa mesa, nakatingin sa madilim na bakuran. Ang hangin sa gabi ay malamig, ngunit ang aking puso ay mas malamig pa. Sa dilim, nangako ako sa sarili ko na kahit sino man ang nasa likod nito, hahanapin ko ang katotohanan. At hindi ko inaasahan na pagkatapos ng ilang araw, biglang lumitaw ang isang hindi inaasahang pahiwatig. Pagkatapos ng 3 araw, nang naisip ko na ang lahat ay pansamantalang humupa, isa pang insidente ang nangyari na nagpaunawa sa akin na ang bagyo ay tahimik pa ring umiikot sa paligid ng aming pamilya. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal, nagring ang landline. Bihira itong ginagamit, karaniwan ay para lang sa mga emergency contact. Sinagot ko ito, at pagkatapos na mailagay ang receiver sa aking tainga, narinig ko ang isang kakaibang boses ng lalaki na medyo garalgal ngunit sinisikap na manatiling kalmado. Ikaw ba sila na? Pinapayuhan kitang mag-ingat. Ang kahon ng mansanas ay babala lang. Nanigas ako, ang malamig na pawis ay tumulo sa aking noo. Nagpatuloy ang boses, dahan-dahan na parang gusto nitong ukitin ang bawat salita sa aking isipan. Kung ayaw mong mawala ang lahat ng karera ng iyong asawa, at ikaw naman ay masangkot sa batas, huwag ka nang makialam pa sa bagay na ito. Sinubukan kong magtanong kung ano ang bagay na ito, ngunit ang mahabang tiliti na tunog ay nangibabaw, binabana ng tao ang telepono. Nanginginig ang aking kamay, ang receiver ay nahulog sa mesa na may tunog na clatter. Tumakbo ang biyanan ko mula sa kabilang silid, at nang makita ang namumutla kong mukha, mabilis siyang nagtanong, sino ang tumawag, anak? Sinubukan kong maging kalmado at ikinuwento ang lahat. Nang marinig ito ng biyanan ko, nanlaki ang kanyang mga mata at pagkatapos ay bumagsak sa sofa. Anak, ito ay isang malinaw na banta, hindi natin ito pwedeng ipagsawalang bahala. Kakauwi lang ng asawa ko mula sa isang business trip at nang marinig niya ang kwento, sumimangot siya. Hindi siya galit, hindi rin siya natataranta, tahimik lang siyang nakaupo. Pagkatapos ng isang sandali, sinabi niya, may gustong umatras tayo sa isang bagay. Sa tingin ko, may kinalaman ito sa bid na pinaglalabanan ng kumpanya. Tiningnan ko siya, at bigla kong naintindihan na ang bagay na ito ay lumampas na sa personal na mga bagay o dating relasyon. Ito ay may kinalaman sa interes at pera, ang mga bagay na maaaring maging dahilan upang maging mas malupit ang mga tao kaysa kailanman. Nang tanghali, bumisita muli si John pagkatapos niyang ibaba ang kanyang helmet sa mesa, bumulong siya. Ate, narinig ko sa mga kaibigan ko sa post office ngayon. Ilang araw na ang nakalipas, may isang kakaibang lalaki na nagtanong tungkol sa kahon ng mansanas na ipinadala sa inyong bahay. Sinabi nila na mukhang nag-aalala siya, at nagtanong siya ng detalyado kung sino ang tumanggap nito at kung saan ang bahay niyo. Ang impormasyong ito ay nagpagulat sa akin at sa aking asawa. Agad na nagtanong ang asawa ko, nakita mo ba ang mukha ng taong iyon? Hindi ko siya nakita, narinig ko lang ang kwento. Sinabi nila na matangkad siya, malaki ang katawan, mga 40 ang edad, at nagsasalita siya sa Southern dialect. Pakiramdam ko ay dahan-dahang nabubuo ang lahat, ngunit hindi ko pa rin alam kung saan ang pangunahing pahiwatig. At alam ko na kung upo lang kami at maghihintay, ang aming pamilya ay magiging mas madaling maapektuhan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, nagmungkahi ako. Paano kung subukan nating mag-imbestiga sa sarili natin? Hindi tayo pwedeng umasa lang sa impormasyon mula sa pulis dahil kailangan nilang sundin ang mga pamamaraan na magtatagal ng matagal. Tiningnan ako ng asawa ko nang may pagtataka. Paano mo planong mag-imbestiga? Sa tingin ko, dapat tayong magsimula sa post office kung saan ipinadala ang kahon ng mansanas. Kung swerte tayo, maaari tayong makahanap ng karagdagang camera footage o magtanong sa mga taong nakakita sa nagpadala. Nanatiling tahimik siya ng ilang sandali at pagkatapos ay tumango. Sige, pero kailangan mong maging maingat, sasama ako sayo. Kinabukasan, pumunta kami sa post office na binanggit ng pulis. Ginamit namin ang dahilan na kami ay pamilya ng tumanggap at gustong kumpirmahin ang impormasyon ng pagpapadala. Nakipag-usap ako sa isang matandang empleyado. Sa una, nag-aalinlangan siya ngunit nang maingat kong sinabi sa kanya na gusto ko lang tiyakin ang kaligtasan ng aming pamilya, binaba niya ang kanyang boses. Tama, may isang lalaki na nagpadala ng kahon ng mansanas na iyon. Ngunit nagbayad siya ng cash at hindi nag-iwan ng anumang dokumento maliban sa isang sulat kamay na numero ng telepono na, nang suriin, ay hindi totoo. Nagtanong ako pa. Naaalala mo ba ang anumang katangian?
Sumimangot ang empleyado, nag-isip, matangkad, kayumanggi, nagsasalita sa Southern dialect. Ang kanyang mga mata ay medyo nakakuyom, at mayroon siyang malabong tatoo sa kanyang kaliwang pulso, mukhang isang dragon. Nang marinig ito, mahigpit na hinawakan ng asawa ko ang aking kamay. Ang tatoo ng dragon na iyon ay isang tanda na ikinuwento niya sa akin tungkol sa isang taong dating tinanggihan ng kanyang kumpanya na makipagtulungan dahil sa kanyang madilim na record. Pagkaalis namin sa post office, agad akong nagtanong, may nakilala ka ba? Tumango siya, ang kanyang boses ay naging seryoso. Kung hindi ako nagkakamali, iyon si Dindo ang dragon. Dati siyang nagnegosyo sa karibal ng aming kumpanya. Ang ganitong uri ng tao ay hindi simple. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang pangalang Dindo ang dragon ay sapat na upang mag-isip ang isang tao ng mga hindi malinaw na bagay. Kung talagang sangkot siya, ang insidente ng kahon ng mansanas ay simula pa lang ng pagbabanta at paglalagay ng presyon. Nang gabing iyon nang umuwi kami, nakatanggap ako ng isang kakaibang text message mula sa isang numero na hindi nakasave sa aking contact list. Hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon. Sa susunod, hindi lang ito mansanas. Nanigas ako, ang pakiramdam ng panlalamig ay kumalat sa buong katawan ko. Binasa ng asawa ko ang text message at agad na tumawag sa kanyang kaibigan sa pulisya upang iulat ito. Ngunit alam ko na kahit iulat namin, ang mga taong ito ay susubukan pa ring subaybayan kami na parang mga multo. Ang biyenan ko ay nanatiling tahimik sa buong oras, ngunit naramdaman ko na nag-aalala siya. Nang gabing iyon, habang naglilinis ako ng kusina, dahan-dahan niya akong tinawag sa likod bahay at bumulong, "Anak, komplikado ito, ngunit tandaan na anuman ang mangyari, kailangan nating magkaisa. Kung maghihiwalay tayo, makakamit nila ang kanilang layunin." Tumango ako, ang aking mga mata ay medyo basa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ng mas malinaw kaysa kailanman na ang pamilya ay hindi lang isang lugar upang umuwi, kundi pati na rin ang huling kuta laban sa mga bagyo. Gayunpaman, naintindihan ko rin na ang totoong bagyo ay hindi pa dumarating at kapag dumating ito, maaari nitong tangayin ang lahat. Ilang araw pagkatapos, isa pang sakuna ang nangyari. Ang sakuna na ito ay nagtulak sa lahat sa isang bagong antas ng tensyon. Nangyari ang sakuna ng isang madilim na hapon. Ang mga itim na ulap ay nagtipon na parang naghuhudyat ng isang malaking ulan. Kakauwi ko lang at hindi ko pa naibaba ang aking mga gamit nang marinig ko ang isang motor na huminto sa tapat ng gate na may malakas na tunog. Isang biglaang paghinto at pagkatapos ay isang mabilis na pagkatok sa pinto. Tumakbo ako at nakita ang isang batang delivery guy, pinagpapawisan, na may dalang makapal na brown envelope. Agad siyang nagtanong sa akin, "Ikaw ba si Emelana? May nagpadala sa iyo ng bagay na ito ng madalian, pakipirma po." Medyo nag-ingat ako ngunit pumirma pa rin dahil ang sulat kamay ng nagpadala sa sobre ay isang simpleng letrang A, walang numero ng telepono, walang address. Pagkatapos kong tanggapin ang sobre, pagkabukas ko pa lang ng pinto, bumilis ang tibok ng puso ko. Agad na naisip ko ang pangalan na yon na Dindo ang dragon. Dinala ko ang sobre sa mesa, at sabay na lumabas ang biyenan ko at ang asawa ko. Nang makita na hindi ako okay, agad na nagtanong si Marco, hindi malinaw kung sino ang nagpadala, letrang ilang ang nakasulat. Sumimangot siya at dahan-dahang hinila ang isang silya upang umupo sa harap ko, dahan-dahang nagsasalita, "Huwag mong buksan muna, hayaan mo akong suriin muna." Nagsuot siya ng guwantes at ginamit ang isang utility knife upang buksan ang gilid ng sobre. Sa loob ay hindi isang sulat, kundi isang tumpok ng mga larawan. Ang mga larawan ay malinaw na kuha sa akin, at kay John sa coffee shop ilang araw na ang nakalipas nang ikinuwento sa akin ni John ang tungkol sa kakaibang lalaki sa post office. Sa mga larawan, ang anggulo ay maingat na pinili upang magmukha kaming dalawa ay may mahalagang at kahina-hinalang pinag-uusapan. Kasama sa tumpok ng mga larawan ang isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ngunit puno ng banta. Sino ang paniniwalaan ng iyong asawa? Mag-ingat ka at protektahan ang iyong pamilya. Nanigas ako. Bawat ugat ay nanigas sa galit. Malinaw na ang taong nasa likod nito ay gustong paghiwalayin ang aking pamilya, na gawin akong kahina-hinala sa harap ng aking asawa. Hinawakan ng biyenan ko ang mga larawan at umiling, ito ay isang psychological attack, alam nila na mas epektibo ang pagsira mula sa loob. Tumayo ako at tumingin sa aking asawa, takot na baka maghinala siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita lamang ng determinasyon, walang pag-aalinlangan.
Naniniwala ako sa'yo, gusto nilang maghinala tayo sa isa't isa, ngunit hindi nila yon magagawa. Ang kanyang sinabi ay nagpatulo ng luha sa aking mga mata. Alam ko na sa sandaling ito, ang isang maliit na puwang sa pagtitiwala ay magiging sanhi upang bumagsak ang lahat. Nang gabing iyon, pagkatapos naming kumain, kusa na binuksan ni Marco ang kanyang computer at sinuri ang lahat ng kamera sa paligid ng bahay, mula sa pangunahing gate hanggang sa likod bahay. Pinalaki niya ang imahe, dahan-dahang pinanuod ang bawat frame. At pagkatapos sa sandaling nagkape kami ni John, mayroong isang anino na nakatago sa likod ng isang post ng kuryente sa tapat, may hawak na telepono na nakaturo sa coffee shop. Ang itim na jacket, ang baseball cap, at ang malabong tatoo sa kanyang kaliwang pulso ay biglang lumabas nang inayos niya ang kanyang telepono. Ito ay ang dragon. Itinigil ni Marco ang imahe, at ang kanyang mga mata ay suminag, siya nga, si Dindo ang dragon. Mahigpit na kinuyom ko ang aking kamay. Ngayon ay wala ng pag-aalinlangan, hindi lang siya sangkot sa insidente ng kahon ng mansanas, kundi direktang nagmamatsyag at nagtatangkang paghiwalayin kami. Ngunit ano ang kanyang huling layunin? Ang sagot ay dumating ng mas maaga kaysa sa aking inaasahan. Kinabukasan, nakatanggap si Marco ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ang speakerphone upang makinig ako. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay mababa at malamig. Kung ayaw mong mawala ang bid para sa proyektong liwanag, kailangan mong bigyan ako ng mahigit 1.1 milyon, kapalit, ang lahat ng masamang bagay tungkol sa iyong pamilya ay maglalaho. Walang sinabi si Marco, binabalang niya ang telepono. Sa sala, walang sinumang nagsalita, ang tanging naririnig ay ang tick-tock ng wall clock. Nakaupo ang biyenan ko na hawak ang kanyang noo, habang ako ay nakaramdam ng mainit na dugo na dumaloy sa aking mukha. Kaya ito pala ang lahat ng dahilan, pera at kapangyarihan. Bumuntong hininga si Marco at sinabi sa akin, hindi tayo magbibigay ng kahit isang sentimo. Tatawagin ko ang pulis, ngunit kailangan mong maging handa, dahil kapag pinilit, gagawa sila ng mapanganib na mga bagay. Tumango ako, ang aking puso ay mahigpit na parang lubid. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog, sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, ang imahe ng kahon ng mansanas, ang mga puting bag, ang tumpok ng mga larawan, at ang anino ng taong may tatoo ng dragon ay bumabalik sa akin. Sa gitna ng gabi, nang makatulog ako ng saglit, isang malakas na pagtahol ng aso ang narinig sa labas ng bakuran. Mabilis akong bumangon, tumakbo sa bintana, at tumingin sa labas. Ang madilaw na ilaw ay sumasalamin sa tapat ng gate, at nakita ko ang isang itim na anino na tumatakbo sa maliit na eskinita. Sa harap ng gate, may isang itim na plastic bag na maayos na nakalagay. Ginising ko ang asawa ko, at lumabas kami kasama siya upang buksan ang gate. Sa loob ng plastic bag ay isang kumikinang na cleaver, ang hawakan ay nakabalot sa itim na tape, at ang talim ay may ilang madilim na kayumangging mansa. Hindi ako sigurado kung ano yon, ngunit ang amoy ng metal ay nagpatayo ng balahibo ko. Agad na tumawag si Marco sa pulis, dumating sila, kinuha ang cleaver para sa pagsusuri, at naglagay ng mga nakatagong kamera sa mga nakatagong sulok sa paligid ng bahay. Bago sila umalis, isang opisyal ang tumingin sa akin at bumulong, huwag kang matakot, ngunit kailangan mong maging lubhang maingat. Ang taong ito ay gustong ilagay ka sa estado ng gulat upang madali niyang magawa ang kanyang mga plano. Pagkatapos, tumayo ako sa bakuran, ang hangin sa gabi ay malamig ngunit ang aking puso ay mainit sa galit. Naintindihan ko ang isang bagay, kung patuloy akong maghihintay at magre-react lang sa tuwing inaatake ako, mananatili ako sa defensive. Kailangan kong maging proactive, maghanap ng ebidensya, at ilantad si Dindo ang dragon bago pa siya makagawa ng panibagong hakbang. At pagkatapos, isang ideya ang biglang lumitaw sa aking isipan. Ang ideya na lumitaw sa aking isipan ng gabing iyon ay hindi isang pabigla-bigla na desisyon, kundi isang matagal ng determinasyon na maging proactive at maglatag ng bitag para sa taong patuloy na nagtatarget sa aking pamilya. Alam ko na kung upo lang kami at maghihintay sa pulis na makahanap ng mga pahiwatig, baka huli na ang lahat. Nang mabuo ang ideyang iyon, direkta ko itong sinabi kay Marco. Hon, subukan nating ilabas si Dindo ang dragon. Napakagulat niya, ang kanyang mga mata ay nag-iisip. Paano mo planong gawin yon? Humina ako ng malalim. Gusto nila tayong bantaan ng pera, di ba? Kaya magpapanggap tayong pumapayag, ngunit magtatakda tayo ng isang ligtas na lugar para sa pagbabayad na may mga pulis na nakatago para mahuli natin siya sa akto.
Nanatiling tahimik si Marco ng matagal, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at paghanga. Sa wakas, tumango siya, mapanganib yan, pero naniniwala ako sa iyo. Makikipag-ugnayan ako sa aking kaibigan sa pulisya upang planuhin ito. Kinabukasan, nakipagkita si Marco kay Sandro, ang opisyal ng investigasyon na namamahala sa aming kaso. Nang marinig ang plano, pumayag si Sandro, ngunit hiniling na ang lahat ay dapat na sumunod sa direksyon ng puwersa upang matiyak ang kaligtasan. Ang plano ay binalangkas sa loob ng 2 araw. Ako ang magte-text sa kakaibang numero ng telepono mula noon, magpapanggap na pumapayag na ibigay ang pera, kasama ang isang mensahe na gusto naming maging maayos ang lahat kaya kailangan naming magkita ng personal. Ang lugar ng pagpupulong ay isang maliit na coffee shop sa tabi ng highway, isang lugar na madaling paglagyan ng mga nakatagong puwersa. Nang gabing iyon, nag-text ako ayon sa script. Wala pang 10 minuto ang nakalipas, dumating ang sagot. Bukas, 9 oras ng umaga, Wayne Cave sa tabi ng Highway 1. Mag-isa ka, mahigit 1.1 milyong cash. 5 minutong huli ay nangangahulugang walang deal. Nang basahin ko ito, naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na dugo. Ang arogante at tiwala na sa loobin na iyon ay galing lang sa isang taong nag-isip na siya ang may hawak ng kapangyarihan, ngunit hindi niya alam na sa pagkakataong ito, siya mismo ang papasok sa bitag. Kinabukasan, nagsusuot ako ng mahabang jacket at baseball cap. Sa loob ng aking bag, may isang tumpok ng mga papel na gupit na kasing laki ng totoong pera, at ilang totoong pera ang nakabalot sa labas upang linlangin siya. Bago ako umalis, mahigpit na hinawakan ng biyenan ko ang aking kamay, mag-ingat ka. Hayaan mo na ang pulis ang mag-alala sa lahat, huwag kang maging pabaya. Ngumiti ako upang tiyakin siya, ngunit ang aking puso ay kinakabahan pa rin. Si Marco at ang puwersa ng pulis ay nakaposisyon na ng maaga, nagpapanggap ng mga customer na nakakalat sa cave, ang ilan ay nakatayo sa labas ng parking lot, lahat ay nagmamatsyag sa bawat galaw. Nang dumating ako, medyo tahimik ang cave, ang amoy ng kape ay lumulutang sa hangin, ngunit hindi ako makalma. Pagkatapos ng ilang minuto, isang matangkad at malaking lalaki na may suot na denim jacket ang pumasok. Siya ay may suot na baseball cap na nakababa, ngunit nakilala ko pa rin ang malabong tatoo ng dragon sa kanyang kaliwang pulso nang hinubad niya ang kanyang guwantes. Umupo siya sa harap ko, ang kanyang boses ay malalim at garalgal, "Dala mo ba ang sapat?" Inilagay ko ang bag sa mesa, sinisikap na manatiling kalmado. "Sapat na, ngunit gusto kong burahin mo ang lahat ng hawak mo tungkol sa aking pamilya." Ngumiti siya ng may halong panunuya, ang pera lang ang makakapagdesisyon ng ganoong bagay. Inabot niya ang kanyang kamay upang hilahin ang bag patungo sa kanya nang biglang tumayo ang 4 na lalaki mula sa mga kalapit na mesa. Ikinadena ng isang tao ang kanyang kamay sa likod, at mabilis na kinuha ng isa pa ang bag mula sa aking kamay. Lumaban siya ngunit huli na ang lahat. "Pulis ito. Ikaw ay inaresto dahil sa pananakot at hinala na may kinalaman sa pagdadala ng iligal na droga." Ang boses ni Sandro ay malinaw na umalingaw-ngaw. Nanlaki ang mata ni Dindo ang dragon, nagmumura ng paulit-ulit ngunit nakaposas na siya. Nakaupo ako nang hindi gumagalaw, pakiramdam ko ay parang may mabigat na bato na natanggal sa aking dibdib pagkatapos ng ilang linggo. Sa parehong araw, dumating ang balita na sa pansamantalang tirahan ni Dindo ang dragon, nakita ng pulis ang maraming ebidensya, kasama ang mga larawan na may kinalaman sa aming pamilya at lalo na isang telepono na may serye ng mga text message tungkol sa kahon ng mansanas. Ang mga text message na ito ay ipinadala mula sa isa pang numero ng telepono, hindi kay Dindo ang dragon, at ang tono ay nagpapakita na siya ay isang tao lang na sumusunod sa mga utos ng ibang tao. Nang marinig ko ang balitang ito, ang aking kaligayahan ay biglang nabawasan. Nangangahulugan ito na sa likod ni Dindo ang dragon ay may isa pang anino. Ang tunay na mastermind. Nang gabing iyon, sinabi ni Marco sa akin nang nasa kama na ang buong pamilya, ang paghuli kay Dindo ang dragon ay simula pa lang. Siya ay isang piraso lang, ang taong nasa likod niya ang mas mapanganib. Tumango ako. Ang aking puso ngayon ay hindi na gaanong natatakot, kundi puno ng isang tahimik na determinasyon. Kung sa tingin ng taong nasa likod nito na sa paghuli ng isang tao ay magiging masaya na kami, nagkakamali siya. Ilang araw pagkatapos, inanyayahan ako at si Marco ng pulis upang magbigay ng karagdagang pahayag. Habang nakaupo kami sa opisina, isang opisyal ang pumasok, inilagay sa harap namin ang isang tumpok ng mga larawan na galing sa kamera ng post office noong isang araw at sinabi,
nakilala na namin ang taong umupa kay Dindo ang Dragon. Tumingin ako sa ibaba, bumilis ang tibok ng puso ko. Sa larawan, isang maayos na lalaking nasa gitnang edad ang nakikipagkamay sa kanya sa harap ng isang restaurant. Nakita ko na ang mukhang iyon ng isang beses sa isang party ng kumpanya ng aking asawa. Lumingon ako kay Marco, hindi ba ito si A? Tumango siya, ang kanyang mga mata ay dumidilim. Si Ricardo, ang CEO ng karibal na kumpanya sa bid ng aming kumpanya. Ngayon, ang lahat ng piraso ay malapit ng magkasya. Inupahan ni Ricardo si Dindo ang Dragon upang maglatag ng balangkas, magpadala ng kahon ng mansanas na naglalaman ng iligal na droga upang saktan ang aking pamilya, at bantaan kami at manakot para umalis si Marco sa bid. Ngunit ang hindi ko alam ay kung magtatapat ba si Dindo ang Dragon sa lahat at kung magkakaroon ba si Ricardo ng sapat na lakas ng loob na harapin ang batas. Pagkaalis namin sa istasyon ng pulisya, nakita ko na umuulan ng malakas, bumubuhos na parang gustong hugasan ang lahat ng dumi. Ngunit alam ko na ang mga masasamang balangkas at pagkamuhi sa labas ay hindi madaling mawala. Mahigpit na hinawakan ko ang kamay ng aking asawa, na bumubulong sa aking sarili na ang totoong laban ay nagsisimula pa lang. Pagkatapos kong malaman na si Ricardo ang taong nasa likod nito, hindi ako makatulog ng buong gabi. Ang tunog ng ulan sa labas ay nanatiling tahimik, ngunit sa aking isipan ay daan-daang tambol ang malakas na tumutugtog. Ang imahe ng taong iyon ay malinaw na lumitaw, ang kanyang matabang katawan, ang kanyang suit na laging bagay sa kanya, ang kanyang mukha na laging nakangiti sa mga social events, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagiging mapanlinlang. Nakita ko na si Ricardo ng isang beses sa isang party ng kumpanya ng asawa ko. Noong panahong iyon, may hawak siyang baso ng alak at nakikipagkamay para batiin siya, ngunit tiningnan niya si Marco nang may malalim na kahulugan. Kinabukasan, inanyayahan ng pulis si Marco upang harapin si Dindo ang Dragon. Sumama ako kahit na nakaupo lang ako sa labas ng silid. Mula sa loob, narinig ko ang boses ni Dindo ang Dragon na sa una ay umiiwas, ngunit nang tanungin siya ng paulit-ulit, dinura niya ang isang pangungusap, inupahan ako ng Ricardo na yon. Nangako siya na babayaran ako para takutin ang mag-asawang ito at pilitin silang umalis sa proyektong liwanag. Sinunod ko lang ang utos niya at ang mga bagay sa kahon ng mansanas ay binigay sa akin ng kanyang mga tao. Ang tunog ng recording device ay malinaw na narinig ang bawat salita. Tumingin ako sa salamin, nakita ko si Marco na nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa mesa. Sinisikap niyang kontrolin ang kanyang mga emosyon, dahil kung hindi, baka nasuntok na niya ang mukha ng taong nagdulot ng maraming problema sa kanyang pamilya. Nang matapos ang confrontation, isang opisyal ng investigasyon ang lumabas at sinabi sa akin, sa pahayag na ito, mayroon na kaming sapat na batayan upang ipatawag si Ricardo, ngunit ito ay isang taong may pera at koneksyon, kaya kailangan nating maging maingat. Tumango ako ngunit hindi ko maiwasang mag-alala. Alam ko na ang mga taong may pera at kapangyarihan ay hindi madaling bumagsak, at kung minsan, kapag pinilit sila, nagiging mas mapanganib sila. Nang hapon, nasa bahay ako kasama ang biyenan ko. Siya ay nagtatahi ng tablecloth, at habang ginagawa ito, nagsalita siya, "Anak, hindi ko naintindihan ang mga bagay tungkol sa bidding. Ngunit alam ko na ang taong naglakas loob na gumamit ng ganitong maruming taktika ay hindi mag-aalinlangan na gumamit ng anumang paraan. Kayo ni Marco ay kailangang maging lubhang maingat." Nang marinig ko siyang magsalita, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Mula nang mangyari ito, hindi niya ako kailanman sinisisi sa hindi sinasadyang pagtanggap sa kahon ng mansanas o nagpakita ng anumang pagdududa. Sa halip, lagi siyang nasa tabi ko, na parang isang matibay na pader na nagprotekta sa kanyang manugang. Nang gabing iyon, umuwi ng huli si Marco. Pagkapasok niya sa bahay, inilagay niya sa mesa ang isang folder ng mga dokumento. Ito ay mga kopya ng ilang dokumento na nakita ng pulis sa opisina ni Dindo ang Dragon. May ilang mga appointment letter sa pagitan niya at ni Ricardo at isang listahan ng ilang mga taong may kinalaman. Kinuha ko ito at tiningnan at napansin ko na ang pangalan ng isang empleyado ng aking asawa ay nasa listahan. Ang taong ito ay tahimik at maingat sa kanyang trabaho, ngunit lumabas na siya ang naging koneksyon para makuha ni Ricardo ang panloob na impormasyon. "Ano ang gagawin mo?" Nagtanong ako. "Bukas, makikipagkita ako sa kanya ng pribado. Kung mag-cooperate siya, magkakaroon tayo ng karagdagang ebidensya para pilitin si Ricardo." Kinabukasan, naganap ang pagpupulong sa isang maliit na restaurant.
Nakaupo ako sa kalapit na mesa upang magmatsyag. Sa una, itinanggi ito ng empleyado, ngunit nang ipinakita ni Marco sa kanya ang appointment letter na may kanyang pirma, namutla ang kanyang mukha. Sa huli, inamin niya na binayaran siya ni Ricardo upang magbigay ng schedule at personal na impormasyon ng aming pamilya. Kailangan ko lang ng pera para sa operasyon ng aking nanay. Nangako siya na tutulungan niya ako. Bumulong siya. Nang marinig ko ito, nakaramdam ako ng galit at awa. Galit dahil sa kanyang pagtataksil, ngunit awa dahil sa kanyang kalagayan. Hindi siya pinilit ni Marco, sinabi lang niya na kailangan niyang sabihin ang lahat sa pulis. Nasa sa kanya kung gusto niyang ayusin ang kanyang pagkakamali. Nang hapon, mabilis na kumalat ang balita, si Ricardo ay ipinatawag upang magbigay ng pahayag, ngunit mukhang kalmado siya, itinanggi ang lahat, at mumiti pa nga nang ituro ng mga kamera ng reporter sa kanya. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako at ang aking asawa sa terrace, ang hangin sa gabi ay malamig, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Hindi ko alam kung gaano katagal ito magtatagal, ngunit nangangako ako na anuman ang mangyari, hindi ko hahayaang saktan ka o si Mama. Ngumiti ako ngunit ang aking puso ay nababagabag pa rin. Ang aking kutob ay nagsabi sa akin na bago matapos ang lahat, maglalabas si Ricardo ng huling atake, at ang atake na yon ay maaaring mas mapanganib kaysa sa lahat ng nangyari. Tama nga ako. Pagkatapos ng 2 araw, pagkatapos kong ihatid ang aking anak sa eskwelahan at bumalik sa bahay, isang puting sobre ang nakalagay sa harap ng gate. Sa loob ay hindi isang sulat o isang nagbabantang larawan tulad ng dati, kundi isang maliit na itim na biesri na walang kasamang mensahe. Nag-atubili ako ng matagal bago isaksak ito sa computer, syempre, sa ilalim ng gabay ng isang kaibigan na bihasa sa teknolohiya upang maiwasan ang mga panganib. Ang EVSU ay may lamang isang video clip na wala pang 1 minuto ang tagal. Ang video ay nagpapakita kay Marco na lumalabas mula sa isang hotel, sa tabi niya ay isang kakaibang babae. Nag-usap silang dalawa at pagkatapos ay naghiwalay. Nanigas ako. Kilala ko si Marco at naniniwala ako sa aking asawa. Ngunit ang video na ito, kung mahulog sa kamay ng media o ng mga kalaban, ay sapat na upang sirain ang kanyang reputasyon. Kahit ano pa man ang katotohanan. Agad akong nagpadala ng kopya kay Marco. Agad siyang tumawag, ang kanyang boses ay seryoso. Ginagawa niya ang kanyang huling atake. Ang babae sa video ay isang accountant mula sa isang partner company. Nakipagkita ako sa kanya noon para sa ilang madaliang dokumento. Ipapasa ko ito sa pulis agad. Ngunit Lana, kailangan mong maging handa dahil maaari niyang ilabas ang clip bago pa tayo makapag-react. Nang marinig ko siya, isang bagong pag-aalala ang lumitaw sa akin, ngunit kasabay nito, isang determinasyon ang lumakas sa akin. Alam ko na hindi ako pwedeng maging mahina sa sandaling ito. Kung mas pinipilit ako ng kalaban, mas kailangan kong manatiling matatag. Dahil sa isang maliit na crack lang, ang lahat ng sinisikap naming protektahan ay babagsak. At sinabi ko sa sarili ko na kung maglakas loob siyang ilabas ang clip na yon, haharapin ko siya ng personal. Ang aking takot ay sa wakas ay naging totoo, ngunit dumating ito ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Kinabukasan, habang naghahanda ako ng almusal, patuloy na nagring ang aking telepono. Ang mga text message mula sa mga kaibigan, kasamahan, at maging sa mga taong bihira kong kinakausap ay dumating ng sabay-sabay. Lahat ng ito ay tungkol sa isang clip na mabilis na kumakalat online. Ang manager ng construction company ay nakikipag-ugnayan sa isang kakaibang babae sa isang hotel. Binuksan ko ito at ito ang parehong video sa VSE noong isang araw. Ito ay maingat na in-edit, ang bahagi kung saan naghiwalay si Marco sa babae ay inalis at sa halip ay pinalitan ng mga anggulo na madaling magdulot ng maling pag-unawa. Ang mga komento sa ibaba ay puno ng lahat ng uri ng espekulasyon, mula sa panunuya, pangungutya, hanggang sa matatag na konklusyon na nagtaksil siya. Ang biyenan ko ay nakaupo sa sala, nanginginig ang kanyang kamay sa paghawak sa telepono, ang kanyang mga mata ay namumula. Anak, ito ba ay isang kasinungalingan? Naniniwala ako kay Marco, ngunit hindi alam ng mga tao sa labas. Tumango ako ng malakas. Ma, ito ay laro ni Ricardo, lubos akong naniniwala kay Marco. Ngunit naintindihan ko, naniniwala ako. Ngunit ang opinyon ng publiko ay isang matalim na kutsilyo. Ang isang tsismis lang ay maaaring sirain ang reputasyon ng isang tao. Nang tatawagin ko sana ang aking asawa, dumating na siya.
Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng determinasyon at galit. Sinabi ko na sa pulis at sinisikap nilang kumpirmahin ang orihinal na bersyon ng clip. Ngunit Lana, ang pinakakinatatakutan ko ay ang epekto nito sa kumpanya, sabi. Lumapit ako, hinawakan ang kanyang kamay, Hon, hindi natin hahayaang makamit niya ang kanyang layunin. Kung mas naglalabas siya ng kasinungalingan, mas kailangan nating patunayan ang kabaligtaran. Umupo kami at nag-usap. Nagdesisyon si Marco na mag-organisa ng isang press conference upang linawin ang katotohanan. Kasabay nito, inanyayahan niya ang babae sa clip, si Maria, ang accountant ng partner company, upang kumpirmahin ito. Ang press conference ay naganap ng hapon sa isang meeting room ng kumpanya. Dumalo ako at ang biyanan ko, kahit alam namin na haharapin namin ang maraming matatalim na tingin. Nang magtanong ang mga reporter, kalmadong ipinaliwanag ni Marco ang buong sitwasyon, mula sa dahilan ng pagpupulong kay Maria hanggang sa oras at lugar. Nagbigay din si Maria ng pahayag, na nagkumpirma na ito ay isang madaliang pagpupulong para sa trabaho, at mayroong mga dokumento upang patunayan ito. Gayunpaman, nakita ko pa rin ang ilang mga nagdududa na tingin sa pulutong. Ang mga tao ay nakikinig, ngunit ang lubos na pananampalataya ay nangangailangan ng oras. Alam ni Ricardo ito ng malinaw kaya pinili niyang ilabas ang clip sa pinakasensitibong oras. Nang umuwi kami ng gabing iyon, magkasama kaming nakaupo, pagod ngunit hindi bababa sa nagawa namin ang isang hakbang upang labanan ang mga chismis. Naglilinis ako nang magring ang aking telepono, ito ay isang hindi kilalang numero. Ang pamilyar na boses ng lalaki ay umalingaw-ngaw ng malamig. Magaling ka, ngunit huwag mong isipin na tapos na ito. Sinabi ko na sa iyo, kung gusto mong maging tahimik ang lahat, umalis ka sa bid. Ito ang huling pagkakataon mo. Umisi ako. Ricardo, hindi ka ba nagsasawa? Ang lahat ng maruming laro na inilatag mo ay hindi makakapagpabagsak sa amin. Tumawa siya ng may panunuya, tingnan lang natin. Ang mahabang tiditi na tunog ay umalingaw-ngaw, ibinaba ko ang telepono, huminga ng malalim upang pigilan ang aking galit. Inilagay ng biyanan ko ang kanyang kamay sa aking balikat at dahan-dahang sinabi, Anak, huwag mong hayaang mawala ang iyong kalmado. Ang ganitong uri ng tao, kapag pinilit, ay magbubunyag ng kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang investigasyon ng pulis. Mula sa data ng telepono ni Dindo ang Dragon at ang mga pahayag, natagpuan nila ang isang grupo na gumagawa ng mga edited na video at peking balita upang manakot o siraan ang mga kalaban. Ang grupong ito ay direktang may koneksyon kay Ricardo. Ito ay isang mahalagang ebidensya, ngunit nangangailangan pa rin ng oras upang makumpleto ang file. Habang naghihintay, nagdesisyon akong kusa na maghanap ng karagdagang ebidensya. Naalala ko na noong nasa post office ako, sinabi ng matandang empleyado na ang nagpadala ng kahon ng mansanas ay nagbayad ng cash at hindi nag-iwan ng anumang dokumento. Bumalik ako upang hanapin siya, umaasa na makakakuha ng karagdagang pahiwatig. Nang makita niya ako, bumuntong hininga siya. Sa totoo lang, itinago ko ito noong isang araw, ngunit nang ipinadala niya ang package, nakita ko ang isa pang tao na nakatayo sa labas ng post office na parang nagbabantay. Ang taong iyon ay nakasuot ng puting shirt, ang buhok ay maayos na suklay, at mukhang may mahabang peklat sa kanyang leg. Ang paglalarawan na ito ay nagpatigas sa akin. Nakita ko na ang taong iyon ng isang beses, ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan ni Ricardo, na madalas na sumasama sa kanya sa mga kaganapan. Agad kong inireport ito sa pulis. Agad silang nagpadala ng mga tao upang suriin ang kamera sa paligid ng post office sa araw ng pagpapadala. Ang resulta ay hindi nakakagulat, ang imahe ng taong may peklat na nakatayo sa tabi ng isang itim na kotse, ang numero ng plaka ay pag-aari ng kumpanya ni Ricardo. Nang ang impormasyong ito ay naidagdag sa file, alam ko na ang legal na net ay dahan-dahang nagsasara sa kanya, ngunit sa parehong oras, nakaramdam ako ng kaba. Ang isang taong tulad ni Ricardo ay hindi upo at manonood. Gaya ng aking kutob, pagkatapos ng 2 araw, nang kinuha ko ang aking anak mula sa eskwelahan, biglang isang motor mula sa likod ang sumugod, sinasadya na sumiksik. Natumba ako at muntik ng mahulog. Ang driver ay may suot na helmet na nakatakip sa kanyang mukha, at mabilis siyang naghulog ng isang piraso ng papel sa aking basket at umalis ng mabilis. Ang piraso ng papel ay mayroon lamang isang pangungusap, tumigil ka, kung hindi may isang tao na magbabayad ng kanyang buhay. Mahigpit na kinuyom ko ang piraso ng papel, huminga ng malalim upang pigilan ang aking takot.
Sa sandaling ito, hindi lang ako nag-aalala para sa akin at sa aking asawa kundi pati na rin para sa aking anak. Sinimulan ni Ricardo na i-target ang pinakamahalagang bagay sa akin. Nang gabing iyon, direkta kong sinabi kay Marco, "Hon, kailangan nating dalhin ang ating anak sa probinsya sa loob ng ilang oras." Ayaw kong masangkot siya sa panganib. Tiningnan niya ako ng matagal at pagkatapos ay tumango. Ang desisyon na iyon ay nagpagaan ng aking pakiramdam at nakasakit ng aking puso. Ang paghihiwalay sa aking anak sa sandaling ito ay isang malaking kawalan, ngunit ang kanyang kaligtasan ay higit sa lahat. Nang yakapin ko ang aking anak bago ko siya ihatid sa bahay ng lola niya, isang pakiramdam ng awa at sakit ang bumaha sa akin. Nangako ako sa sarili ko na anuman ang mangyari, makakasama ako ni Marco upang ilabas si Ricardo sa liwanag upang makabalik ang aking anak sa isang tahimik na tahanan. At alam ko na ang labanan na ito ay malapit ng maging pinakamatindi. Pagkatapos dalhin ang aking anak sa probinsya, ang bahay ay biglang naging kakaibang tahimik. Bawat sulok ng bahay, bawat bagay ng aking anak ay nakasakit sa aking puso, ngunit sinabi ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng maging mahina. Hindi ito ang oras upang maging malambot dahil ang kaaway ay nagkukubli pa rin sa labas. Si Marco ay halos nasa labas sa loob ng ilang araw. Patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa pulisya at sa legal na departamento ng kumpanya, parehong upang protektahan ang kanyang reputasyon at upang panatilihin ang bid mula sa pagbagsak sa kamay ni Ricardo. Alam ko na nasa ilalim siya ng matinding presyon, ngunit hindi siya nagreklamo ng isang salita. Sinabi lang niya ng maikli, "Sa bahay, tiyakin mo na nakakandado ang mga pinto. Kung mayroong anumang hindi normal, i-report mo agad sa akin." Tumango ako, ngunit mayroong isang bagay na nagtulak sa akin sa loob. Hindi ako pwedeng tumayo lang at maghintay ng balita mula sa kanya. Naglakas loob si Ricardo na bantaan ang aking anak na nangangahulugang handa siyang lumampas sa anumang limitasyon. Kung gusto kong protektahan ang aking pamilya, kailangan kong gawin ang aking bahagi. Sinimulan kong alalahanin ang bawat detalye ng aking mga dituwirang paghaharap kay Ricardo, mula sa party ng kumpanya, sa press conference hanggang sa mga pagkakataon na sinubukan niya kaming lapitan. Biglang isang alaala ang suminag sa aking isipan. Sa party ng kumpanya noong nakaraang taon, nakita ko siya na nakikipag-usap sa isang babaeng reporter ng matagal. Siya ay tumatawa at nakikipag-usap ng komportable, na parang matagal na silang magkakilala. Agad akong naghanap ng isang paraan upang makipag-ugnayan sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa media upang magtanong. Sa swerte, alam ng aking kaibigan na ang pangalan ng reporter ay Tony, na dating nagtrabaho sa isang grupo ng mga investigative reporter. Hindi ko itinago ang anumang bagay, malinaw na sinabi ko sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ng aking pamilya at hiniling na makipagkita kay Tony. Naganap ang pagpupulong sa isang tahimik na coffee shop. Si Tony ay medyo direkta. Kilala ko si Ricardo. May reputasyon siya sa paggamit ng maraming taktika, ngunit siya ay matalino at bihirang mag-iwan ng mga bakas. Dati ay nakatanggap ako ng ilang kahina-hinalang impormasyon tungkol sa kanya, ngunit nang walang malinaw na ebidensya, hindi ko ito maisulat. Hinawakan ko ang kanyang kamay at nagsalita ng may sinseridad, "Ate Tony, kung tutulungan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon kami, mga larawan, text message, at pahayag. Gusto ko lang na ilabas ang katotohanan sa liwanag." Nag-isip si Tony ng ilang sandali at pagkatapos ay tumango. "Sige, ngunit kailangan nating magtipon ng higit pa at kailangan nating maging matalino dahil may mga tao si Ricardo sa media." Nagsimula kaming mag-cooperate. Hiniling ni Tony sa isang kasamahan na magpanggap na isang potensyal na customer upang makipag-ugnayan sa kumpanya ni Ricardo at pagkatapos ay lapitan ang mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Kasabay nito, patuloy kaming nakikipagtulungan ni Marco sa pulisya upang magdagdag ng ebidensya. Pagkatapos ng ilang araw, tinawagan ako ni Tony, ang kanyang boses ay puno ng katuwaan, "Lana, mayroon akong balita." Isang dating empleyado ni Ricardo ang pumayag na makipag-usap. Nag-resign siya dahil hindi siya binayaran ni Ricardo, kaya handa siyang makipagtulungan. Agad akong sumama kay Tony upang makipagkita sa taong iyon. Si Miguel ay dating nagtrabaho sa logistics department ng kumpanya ni Ricardo. Sa isang maliit na restaurant, ikinuwento ni Miguel na siya mismo ang naghatid ng mga espesyal na package kay Dindo ang Dragon, kasama ang isang shipment na nakacamouflage bilang isang kahon ng mansanas. Nagulat ako habang nag-record si Tony ng lahat. Kinumpirma ni Miguel na lahat ng bagay ay inutusan ni Ricardo,
at mayroon siyang kopya ng delivery ledger bilang ebidensya. Nang hapon, dinala namin ang recording at ang delivery ledger kay Sandro sa pulisya. Nang marinig niya ito, tumango siya. Ito ay isang mahalagang piraso. Sa pahayag ni Miguel at sa ebidensyang ito, maaari na tayong magpatuloy sa susunod na hakbang. Ngunit Lana, kailangan mong maging maingat. Kapag naramdaman ni Ricardo na lumalapit na ang net, hindi siya upo ng tahimik. Nang gabing iyon, pagkatapos kong i-lock ang pinto at maghanda na matulog, nagring ang telepono. Sa pagkakataong ito ay isang video call, ngunit isang puting maskara lang ang lumitaw. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw ng malamig, sa tingin mo ba ay matalino ka? Bibigyan kita ng huling pagkakataon, kung hindi ka alis sa proyekto bukas, huwag mo akong sisihin sa aking gagawin. Umisi ako. Sino ang tinatakot mo? Ang katotohanan ay malalantad sa lalong madaling panahon. Tumawa si Ricardo ng may panunuya. Kung gayon, tingnan natin kung sino ang unang malalantad. Natapos ang tawag, iniiwan sa aking puso ang isang malamig na alon. Alam ko na gagawa siya ng isang bagay sa napakaikling panahon. Kinabukasan, nang dumating si Marco sa kumpanya, mayroong dalawang lalaki na nakasuot ng itim na suit na naghihintay sa lobby. Sinabi nila na sila ay mga panloob na investigador, may dalang isang anonymous na reklamo na ginamit ni Marco ang kanyang posisyon upang tumanggap ng suhol. Ang kasamang mga dokumento ay mga peking bank statement na mukhang totoo na nagdulot ng tsismis sa ilang mga kasamahan. Sa swerte, handa na si Marco. Kalmado siyang nagpaliwanag sa board of directors at nagbigay ng orihinal na mga bank statement mula sa bangko upang patunayan na lahat ay kasinungalingan. Ngunit ang insidente na ito ay muling nagpakita na gumagawa si Ricardo ng sunod-sunod na atake na gustong sirain ang kanyang reputasyon ng paunti-unti. Nang gabing iyon, sinabi ni Marco sa akin, Lana, sa tingin ko, oras na upang harapin si Ricardo ng direkta. Kung mananatili lang tayo sa defensive, patuloy niya tayong paikutin. Tiningnan ko siya, at nakita ko sa kanyang mga mata hindi lang ang determinasyon, kundi pati na rin ang pagiging handa para sa huling laban. At alam ko na handa na rin ako. Nag-usap kami ni Sandro sa pulisya, at isang plano ang binalangkas, magtatakda ng pagpupulong kay Ricardo upang sumang-ayon na umalis sa proyekto, ngunit ang totoo ay para i-record siya na inaamin ang kanyang mga ginawa. Ang pagpupulong ay magaganap sa isang nakatagong lugar na may mga nagmamasid sa labas. Pagkaalis namin sa opisina ni Sandro, tumingala ako sa madilim na kalangitan, isang pakiramdam ng pag-aalala at kaba ang lumitaw sa akin. Marahil sa loob ng 1 o 2 araw, lahat ay magiging malinaw. Hindi ko inaasahan na bago ang pagpupulong na iyon, isa pang sakuna ang darating, na nagdulot sa akin ng takot at nagpaunawa sa akin na ang kawalang ingat ni Ricardo ay lumampas na sa aking imahinasyon. Isang umaga bago ang pagpupulong kay Ricardo, habang naghahanda ako ng tsaa para sa biyenan ko, nagring ang landline. Ito ay isang tawag mula sa isang pribadong ospital sa lungsod. Ang boses ng nurse ay mabilis. Ikaw ba si Lana? Ang iyong asawa ay dinala rito dahil sa isang aksidente sa trapiko, medyo malubha ang kanyang kondisyon. Pumarito ka agad. Nanigas ako at muntik nang mahulog ang tasa ng tsaa mula sa aking kamay. Narinig ito ng biyenan ko at namutla, mahigpit na hinawakan ang silya. Naku, bakit siya na aksidente? Nang walang oras upang mag-isip, mabilis akong nagsuot ng jacket. Kinuha ang mga susi ng kotse, at mayroon lang akong isang ideya sa aking isipan, kailangan kong pumunta sa ospital agad. Ngunit pagkalabas ko sa gate, bigla akong huminto, isang alon ng pag-ingat ang lumitaw. Kung ito ay isang aksidente talaga, bakit hindi tumawag ang pulis o isang kaibigan ng aking asawa kundi isang kakaibang ospital? Agad kong tinawagan ang cellphone ni Marco. Nagring ito ng matagal at pagkatapos ay sinagot niya. Ang kanyang boses ay malakas at medyo nagulat. Hello, Lana, bakit ka tumatawag ng maaga? Nang marinig ang kanyang boses, gumaan ang aking pakiramdam at kasabay nito, isang malamig na alon ang dumaloy sa aking gulugod. Malinaw na ito ay isang trap na tawag. Mabilis kong ikinuwento sa kanya ang nangyari. Nanatiling tahimik siya ng ilang sandali at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, ang kanyang boses ay puno ng pag-ingat. Malinaw na gusto ka ni Ricardo na ilayo sa bahay o hilahin ka sa isang lugar na inilatad niya. Lana, i-lock mo ang pinto, huwag kang pumunta kahit saan, uwi ako agad. Sinunod ko ang kanyang mga salita, agad na isinara ang mga pinto at hinila ang mga kortina.
Ang biyenan ko ay nanginginig din at sinabi, buti na lang at matalino ka. Kung hindi, alam ko kung ano ang gusto niyang sabihin, ngunit kaming dalawa ay hindi naglakas loob na isipin ang susunod. Pagkatapos ng isang sandali, dumating si Marco. Sinabi niya na sa daan, nakita niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa isang sulok ng intersection malapit sa aming bahay. Sa loob ay dalawang kakaibang lalaki na naghihintay na parang naghihintay. Hindi siya huminto kundi kumuha ng ibang daan upang maiwasan sila. Umupo kami at nag-usap kay Sandro sa pulisya. Nang marinig ito, kinumpirma ni Sandro na ito ay isang pananakot at babala. Ito ay nagpapatunay na alam na ni Ricardo ang plano ng pagpupulong. Magiging mas maingat siya, ngunit maaari rin siyang maging mas walang ingat. Kailangan nating baguhin ito ng kaunti upang mahuli siya ng hindi inaasahan. Ang plano ay inayos, ang pagpupulong ay magaganap pa rin, ngunit ang lugar ay babaguhin sa huling sandali, at ako mismo ang magte-text kay Ricardo. Ang puwersa ng surveillance ay ilalagay sa maraming lugar upang matiyak ang kaligtasan. Nang araw na yon, naghanda ako tulad ng dati, ngunit ang aking puso ay mahigpit na parang lubid. Inihatid ako ng biyenan ko sa pinto, paulit-ulit na sinasabi sa akin. Anak, tandaan na anuman ang mangyari, manatili kang kalmado, huwag mong hayaang makita niya na natatakot ka. Tumango ako, mahigpit siyang niyakap. Sa oras ng pagpupulong, nagpadala ako ng text message kay Ricardo na binabago ang lugar. Golden Sunset Cave. Ngayong gabi, 9 oras yan. Pagkatapos ng ilang minuto, sumagot siya, sige, mag-isa ka. Dumating ako sa cave 10 minuto bago ang oras ng pagpupulong. Ang cave ay maliit, na may malabong dilaw na ilaw, at mayroon lamang ilang mga tao. Pumili ako ng isang mesa sa isang nakatagong sulok, ngunit madaling makita. Sa labas, handa na si Sandro at ang kanyang koponan. Tamang-tama, 9 oras, pumasok si Ricardo. Nakasuot pa rin siya ng isang maayos na suit, ang kanyang buhok ay maayos na suklay, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng hamon. Umupo siya at nagsalita agad. Mayroon kang 10 minuto, magsalita ka na. Nagpanggap akong kalmado. Pumapayag akong umalis sa proyekto, ngunit sa kondisyon na ibabalik mo ang reputasyon ng aming pamilya. Tumawa siya ng may panunuya, ang malinis o hindi ay depende sa kung ano ang pinaniniwalaan ng publiko, hindi sa kung ano ang gusto mo. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata, sinisikap na panatilihin ang aking boses na matatag, kung gayon, ano ang paniniwalaan ng publiko kung makita kanilang umaamin sa harap ko na nagkamali ka. Huminto si Ricardo saglit at pagkatapos ay tumawa. Sa tingin mo ba ay kaya mo akong pilitin na umamin dito? Nanatiling kalmado ang aking tingin. Sa totoo lang, alam ko na ang lahat ng sinasabi niya sa sandaling ito ay nire-record at video mula sa isang maliit na aparato na nakakabit sa ilalim ng mesa. Sa isang pagkakamali lang, magiging ebidensya ito. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Maingat kong pinangunahan ang pag-uusap upang magyabang siya tungkol sa pag-asikaso, sa iba pang mga kalaban, tungkol sa mga trick na nagdulot ng gulo sa aming pamilya. Kahit na hindi niya ito direktang sinabi, ang bawat pahiwatig ay sapat na upang makabuo ng isang mahalagang chain of evidence. Nang tumayo si Ricardo upang umalis, ang signal mula kay Sandro ay umalinggaw sa aking maliit na earpiece. Sapat na, maghanda. Pagkalabas niya sa cave, pagkabukas pa lang niya ng pinto ng kotse, 2 homicide detective ang lumapit agad. Lumaban siya, hinila ang kanyang kamay, ngunit sa loob ng ilang segundo, mahigpit na siyang nakakadena. Sa kanyang kamay, nakita ng pulis ang isang VC na naglalaman ng maraming data na may kinalaman sa pag-edit ng video, ang plano ng pagpapadala ng kahon ng mansanas, at isang listahan ng mga lihim na kasosyo. Tumayo ako sa malayo, ang aking puso ay mabilis na tumibok, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pakiramdam na ang isang mabigat na bato ay natanggal sa aking dibdib pagkatapos ng maraming linggo. Agad na tumawag ang biyenan ko nang marinig niya ang balita, ang kanyang boses ay nanginginig. Anak, tapos na ba ang lahat? Ngumiti ako ngunit dahan-dahang sumagot, halos tapos na, ngunit kailangan pa rin nating hintayin ang huling resulta ng investigasyon. Nang gabing iyon nang umuwi ako, naramdaman ko ang pagod na naipon sa loob ng ilang linggo. Umupo ako sa terrace, nakatingin sa mga hamog na dumikit sa mga dahon, naaalala ang bawat mapanganib na sandali na pinagdaanan ng aming pamilya. Ngunit sa gitna nito ay ang pasasalamat dahil hindi kami sumuko, nagkaisa kami at nanatiling matatag. Alam ko na sa hinaharap, mayroon pang mga pulong sa pulisya,
mga paghaharap sa korte, ngunit ang aking puso ay mas gumaan dahil ang taong dating nagkukubli na parang multo ay sa wakas ay lumabas sa liwanag. Sinabi ko sa sarili ko na basta't malinaw na ang lahat, dadalhin ko ang aking anak sa bahay upang ang bahay na ito ay muling mapuno ng pagtawa tulad ng dati. At sa sandaling iyon, ang lahat ng nangyari ay magiging isang kwento lang, isang aral upang mas pahalagahan namin ang mga araw ng kapayapaan. Ang balita na inaresto si Ricardo ay mabilis na kumalat. Kinabukasan, maraming online na pahayagan ang nagpost ng maikling balita. Ang CEO ng construction company ay inaresto kaugnay ng hinala ng extortion at pagpapalaganap ng maling impormasyon. Bagaman hindi binanggit ang mga detalye, sapat na yon upang magdulot ng kaguluhan sa publiko. Ang mga masasamang tsismis tungkol kay Marco online ay nagsimulang mabawasan. Ang ilang mga tao ay tahimik na nagtanggal ng kanilang mga post na nagbahagi ng edited na clip. Inanyayahan ng pulisya ako at si Marco upang magbigay ng karagdagang pahayag. Ang opisina ay tahimik ng araw na yon, ang tanging tunog ay ang paglipat ng mga pahina at ang pagtype sa keyboard ng opisyal ng investigasyon. Nakaupo si Sandro sa harap namin, ang kanyang boses ay seryoso, ngunit malumanay. Ang pahayag niyong dalawa ay napakahalaga upang palakasin ang kaso. Sa kasalukuyan, nakakolekta na kami ng maraming dokumento mula sa opisina ni Ricardo, kasama ang kontrata upang upahan si Dindo ang Dragon, ang mga audio recording ng utos na magpadala ng kahon ng mansanas at ang paggawa ng clip. Dahan-dahang tumango si Marco, ang kanyang kamay na nasa aking hita, ay dahan-dahang humawak na parang isang tahimik na pagpapalakas ng loob. Maingat kong sinabi ang bawat detalye, mula sa pagtanggap ng kahon ng mansanas hanggang sa araw na direkta akong binantaan. Bawat pangungusap, bawat detalye, sinisikap kong alalahanin ng eksakto, dahil alam ko na ang isang magkasalungat na pahayag ay maaaring gamitin ng kalaban upang kontrahin kami. Nang matapos ang pagpupulong, tumingin si Sandro sa amin, ang kanyang mga mata ay malinaw. Naniniwala ako na sa pagkakataong ito, mahihirapan siyang makatakas, ngunit kailangan niyong maging handa dahil ang paglilitis ay magiging matindi. Si Ricardo ay may mahusay na abogado at hindi niya madaling aminin ang kanyang pagkakasala. Sa mga sumunod na araw, ang kapaligiran sa bahay ay hindi na gaanong mabigat. Ngunit hindi pa rin ako panatag hanggang sa maging malinaw ang lahat. Ang aking anak ay nasa probinsya pa rin, bawat gabi, nagvi-video call kami. Nagtanong lang siya, kailan mo ako susunduin, ma? Miss na kita. Nang marinig ko ang tanong na yon, sumikip ang aking dibdib. Ngumiti lang ako, nangako na susunduin ko siya sa lalong madaling panahon kapag maayos na ang lahat sa bahay. Tamang-tama, isang buwan pagkatapos ng pag-aresto, naganap ang unang paglilitis. Ang courtroom ay puno ng mga tao, mula sa media, mga empleyado ng dalawang kumpanya, hanggang sa mga taong naging kasosyo ni Ricardo. Umupo ako sa upuan na nakalaan para sa biktima, sa tabi ko ay si Marco at ang aming abogado. Dumating din ang biyenan ko. Ang kanyang mga mata ay seryoso na parang paalala sa amin na manatiling matatag. Dinala si Ricardo, nakasuot pa rin siya ng suit, maayos ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na arogante tulad ng dati. Gayunpaman, ang kanyang tingin sa akin ay malamig pa rin na parang gusto niya akong butasin. Nagsimula ang paglilitis, binasa ng prosecutor ang mahabang akusasyon na naglista ng serye ng mga gawa ni Ricardo. Ang pag-upa ng isang tao upang magpadala ng iligal na droga na nakakamuflage bilang isang kahon ng mansanas upang saktan ang aming pamilya, ang paggawa ng clip upang siraan ang aming reputasyon, ang pananakot, at ang pagharang sa bidding activities ng kumpanya ni Marco. Ang mga ebidensya na nakolekta mula sa computer, telepono, at ang mga pahayag ni Dindo ang Dragon, Miguel, at ang dating empleyado ay ipinakita sa korte. Ang abogado ni Ricardo ay sumalungat na nagsasabing ang ebidensya ay hindi sapat na nakakumbinsi at sinubukang ilihis ang kwento sa isang business conflict. Ngunit sa tuwing nagbibigay siya ng argumento, kalmadong sinagot ito ng aming abogado at nagbigay ng mga contradicting na dokumento. Nang dumating ang bahagi ng pagtatanong, inanyayahan ako sa witness stand. Nakatayo sa harap ng panel, tumingin ako ng diretsyo sa hukom, sinasabi ang buong kwento na parang isang tuloy-tuloy na daloy, nang walang pagkalimot, nang walang pag-iwas. Binigyan ko ng diin ang takot at sakit na pinagdaanan ng aming pamilya, lalo na ng direkta na binantaan ang aking anak. Nang matapos ako magsalita, nanatiling tahimik ang courtroom sa loob ng ilang segundo, nagtanong ang hukom kay Ricardo, inaamin mo ba ang sinabi ng biktima?
Tumawa si Ricardo ng may panunuya, hindi ko ginawa iyon, lahat ay nagkataon lang at isang gawa-gawang kwento. Nang marinig ko ito, uminit ang aking dugo, ngunit sinikap kong manatiling kalmado. Alam ko na sinisikap niyang kumapit sa kanyang pagtanggi upang makakuha ng mas maikling sentensya. Nang si Marco naman, malinaw niyang sinabi ang mga pagkalugi na pinagdaanan ng kumpanya, ang nasirang reputasyon, ang naantala ng mga kontrata, at ang matinding mental na stress sa buong pamilya. Dahan-dahan siyang nagsalita, ngunit ang bawat salita ay matatag, walang bakas ng takot. Pagkatapos ng halos isang araw ng argumento, nag-recess ang korte para sa deliberation. Sa oras ng paghihintay, nakaupo ako at si Marco sa hallway. Dahan-dahang hinawakan ng biyenan ko ang aking kamay at bumulong, anuman ang resulta, ipinagmamalaki ko kayong dalawa dahil naglakas loob kayong ipagtanggol ang katotohanan. Sa wakas, bumalik ang hukom at ang buong courtroom ay tahimik. Ang boses ng hukom ay malinaw. Batay sa buong file ng kaso, ang mga pahayag ng bawat partido, at ang mga ebidensyang nakolekta, ang korte ay nagdeklara na ang akusado na si Ricardo ay nagkasala sa mga krimen ng extortion, paninirang puri, at pagharang sa mga business activities. Sa kabuuan ng mga parusa, ang akusado na si Ricardo ay sinentensyahan ng 14 na taong pagkakakulong at kailangang magbayad sa biktima para sa mga pinsala at emosyonal na sakit. Ang gavel ay tumama ng 3 beses, matatag, isang mainit na alon ang dumaloy sa aking dibdib, hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil sa pakiramdam na ang hustisya ay sa wakas ay naisakatuparan. Yumuko si Ricardo, ngunit sumulyap sa akin ng isang huling beses, ang kanyang huling sulyap bago siya dinala sa sasakyan. Pagkaalis namin sa korte, huminga ako ng malalim. Ang kalangitan ng araw na iyon ay kakaibang asul, na parang wala kailanman mga maulap na araw. Inilagay ni Marco ang kanyang braso sa aking balikat at dahan-dahang sinabi, tapos na, Lana. Uwi na tayo para sunduin ang ating anak. Sa daan pa uwi, nakatanggap ako ng video call mula sa aking anak. Nang sinabi ko sa kanya na susunduin ko siya bukas, suminag ang kanyang mga mata, ang kanyang bibig ay nakangiti. Ang pakiramdam na yon, ang ginhawa, init, at pag-ibig ay nagparamdam sa akin na ang lahat ng paghihirap ay sulit. Nang gabing iyon, nagtipon ang buong pamilya sa hapagkainan. Kahit na wala pa ang aking anak, naramdaman ng lahat na ang anino ay naglaho at ang liwanag ay bumalik. Ngunit alam ko na kahit na natapos na ang kwentong ito sa korte, ang mga aral na iniwan nito ay malalim na tungkol sa pagtitiwala, katatagan, at pagkakaisa sa pamilya. Nagkaisa kami upang lampasan ang lahat, at mas pahalagahan namin ang bawat araw ng kapayapaan na darating. Kinabukasan, nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa bintana, maaga akong nagising. Ngayon ay isang espesyal na araw, ang araw na yayakapin ko ang aking anak at uwi, na tatapusin ang mahabang panahon ng tensyon at kawalan ng katiyakan. Maaga ring nagising ang biyenan ko, abala sa paghahanda ng isang maliit na hapunan para ipagdiwang namin. Naghahanda siya ng isang plato ng prutas at mumiti ng malumanay. Naghanda ako ng Quechua ni Lese na paborito niya para pag-uwi niya, maramdaman niya na walang nagbago. Nang makita ko siya na yumuyuko, naramdaman ko ang mga luha sa aking mga mata. Sa lahat ng mga araw ng bagyo, siya ay hindi lang isang suporta para sa akin, kundi pati na rin ang taong nagprotekta sa pamilyang ito. Nang 9 oras, sumakay ako at si Marco sa kotse at nagmaneho patungo sa probinsya upang sunduin ang aming anak. Nang makita niya ako mula sa malayo, sumigaw siya. Mama, dumating ka nga para sunduin ako. Tumakbo siya sa aking mga braso, ang kanyang maliit na mga braso ay mahigpit na yumakap sa aking leg na parang natatakot siyang bitawan ako. Ang pakiramdam na yon, ang kanyang maliit na init, ang kanyang pamilyar na amoy ay nagpalaya sa lahat ng aking pag-aalala at pagod. Inakap ko siya ng matagal at dahan-dahang bumulong, sorry kung malayo ka sa bahay ng matagal. Ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Sa daan pa uwi, masaya siyang nagkwento tungkol sa probinsya, habang nagmamaneho si Marco, paminsan-minsan ay sumusulyap sa aming dalawa ng may mga mata na puno ng pag-ibig. Alam ko na ang kanyang puso ay gumaan din tulad ng akin, lahat ay tapos na at ang pinakamahalagang bagay ay nanatiling buo. Nang makarating kami sa bahay, sinalubong kami ng biyenan ko sa tapat ng gate. Binuksan niya ang kanyang mga braso upang yakapin ang kanyang apo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bumalik na ang apo ko, miss na kita. Nagtipon ang buong pamilya sa hapagkainan, walang sinuman ang nagbanggit ng mga dating problema,
nagsasalita lang sila ng mga masayang bagay, ang pagtawa ay hinaluan ng tunog ng mga plato at kubyertos na nagbabanggaan. Bigla kong naintindihan na ang kaligayahan ay hindi malayo, basta't lahat ay ligtas na nakaupo ng magkasama, sapat na yon. Nang hapong iyon, pagkatapos matulog ang aking anak, umupo ako sa terrace kasama si Marco. Ang dilaw na sikat ng araw ay kumalat sa bakuran, at ang hangin ay sariwa. Hinawakan niya ang aking kamay at dahan-dahang sinabi, "Salamat, Lana. Kung wala ang iyong katatagan, baka sumuko na ako." Umiling ako, hindi, ito ay dahil lagi tayong nagtitiwala sa isa't isa. Kung nagduda ka sa akin noon o hindi ako nagtiwala sa iyo, baka hindi nabuo ang ating pamilya ngayon. Nanatiling tahimik kami ng ilang sandali, hinahayaan ang hangin na tangayin ang mga mabibigat na alaala. Naintindihan ko na kahit tapos na ito, ang mga araw na yon ay mananatiling aral para sa aming dalawa. Huwag na huwag hahayaan ang sinuman na makasira sa tiwala sa loob ng isang pamilya. Pagkatapos ng ilang linggo, ang buhay ay dahan-dahang bumalik sa normal. Nagpatuloy si Marco sa kanyang trabaho. Ang proyektong Liwanag Bid ay ibinigay sa kanyang kumpanya pagkatapos na malutas ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan. Masayang pumapasok ang aking anak sa eskwelahan at nagkukwento pag-uwi. Ang biyenan ko ay nag-aalaga ng kanyang hardin, at paminsan-minsan ay nagpapaalala, pahalagahan ang mga araw na ito ng kapayapaan, anak. Ang mga bagyo sa labas ay hindi katumbas ng mainit na tahanan na ito. Isinulat ko ang aking kwento hindi para magyabang o magreklamo kundi para panatilihin ito bilang isang alaala, isang paalala na ang buhay ay may mga madidilim na panahon na parang walang daan palabas. Ngunit kung mananatili tayong matatag at magkakasama, ang liwanag sa dulo ng kalsada ay lilitaw. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko ay ang pagtitiwala at pagmamahal ng pamilya ay ang pinakamatibay na kalasag laban sa lahat ng mapanlinlang na taktika. Ang pera at katanyagan ay lilipas. Tanging ang mga taong nasa tabi mo sa pamamagitan ng bagyo ang sulit na panatilihin habang buhay. Nang gabing iyon, habang nakaupo ang buong pamilya, dahan-dahan kong tiningnan si Marco, ang biyenan ko at ang aking anak. Alam ko na pagkatapos ng lahat, hindi ko lang napanatili ang aking pamilya, kundi mas pinahahalagahan ko rin ang bawat sandali ng kapayapaan. Ang isang bagay na dati ay tinuring kong karaniwan. At sinabi ko sa sarili ko na anuman ang mangyari sa hinaharap, maaalala ko ang panahong ito upang paalalahanan ang sarili ko. Nakalampas na ako sa lahat ng ito, kaya wala nang makakapagpabagsak sa akin. Dito nagtatapos ang kwento. Sa pagtawa ng mga bata at sa amoy ng mainit na kanin mula sa pamilyar na kusina, isang tahimik na pagtatapos. Ngunit sapat na upang sa tuwing naaalala ko, ang aking puso ay umiinit na parang umaga pagkatapos ng isang bagyo. Mayroong mga katotohanan sa buhay na nagdudulot ng kapayapaan hanggat hindi mo pa nalalaman ang mga ito. Ngunit sa sandaling alam mo na, kahit na masakit, tinutulungan ka nitong mas maunawaan ang iyong sarili at pahalagahan ang kung ano ang mayroon ka. Ang kwento ko, ng aking asawa, ng aking biyenan, at ng aking anak ay hindi lang isang insidente ng pamilya kundi isang paglalakbay upang hanapin ang katotohanan, harapin ang nakaraan, at matutong magpatawad. Naintindihan ko na ang pamilya ay hindi lang nabubuo mula sa dugo, ang dugo ay isang regalo mula sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig, sakripisyo, at pagpapatawad ang nagpapalaki sa atin. Ang aking asawa ay hindi nagbigay sa akin ng dugo, ngunit nagbigay sa akin ng isang buong mundo ng pag-ibig. Ang aking biyenan ay hindi ako pinalaki mula pagkabata, ngunit inilaan niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay upang bumawi. At ako, isang mahina ngunit matatag na babae, ay tiniis ang lahat upang magkaroon ng isang kumpletong tahanan. Mula sa kwentong ito, natutunan ko ang aral na ang pagiging tahimik ay hindi laging isang paraan upang protektahan, kundi isang hadlang na nagpapalalim ng sugat. Ang katotohanan, kahit na masakit, sa sandaling sinabi ng may pag-ibig at pag-unawa, ay maaaring maging tulay na nag-ugnay sa mga puso na dating malayo. Hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit maaari nating piliin kung paano tayo kumilos upang ang kasalukuyan at hinaharap ay hindi matali sa mga sakit ng nakaraan. Naintindihan ko rin na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot kundi ang pagpili na bumitaw upang makahanap ng kapayapaan. At ang kapayapaan ay hindi galing sa pag-iwas kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin, tanggapin, at pahalagahan ang kung ano ang mayroon ka. Kahit na mayroon pang maraming tsismis sa labas, pinili ko at ng aking pamilya na panatilihin ang kapayapaan sa aming mga puso.
Dahil alam namin na ang mga taong nasa loob lang ang may karapatang magdesisyon ng aming kaligayahan. Kung ikaw ay nasa isang sitwasyon na kailangan mong harapin ang isang mahirap tanggapin na katotohanan, tandaan na ang katotohanan ay para magpagaling, hindi para sirain. Gamitin ito bilang isang pagkakataon upang mas maunawaan ang isa't isa, upang mas mahalin ang isa't isa, at upang malaman na ang tunay na kaligayahan ay hindi nasa pagiging perpekto ng lahat, kundi sa pagpili na manatiling magkasama sa kabila ng anumang paghihirap. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung sa tingin mo ay makabuluhan ito, pindutin ang subscribe, at i-on ang notification bell upang hindi mo mapalampas ang iba pang mga makabuluhang kwento. Ang bawat share, bawat komento ay isang pinagmumulan ng inspirasyon para ipagpatuloy namin ang pagpapalaganap ng mga makataong mensahe, mahahalagang aral tungkol sa pagmamahal sa pamilya at buhay. Iwanan ang iyong mga iniisip sa seksyon ng komento. Ano ang tingin mo sa kwentong ito? Kung nasa sitwasyon ako, ano ang pipiliin mo? Umaasa ako na marinig ang sagot mula sa iyo, sa mga taong sumuporta at nakaunawa.